really manipulate and have almost absolute power, it is because of our unitary system of government. The presidential system of government natin, it allows the president to have almost total control of all government. Kailangan kasi, yung maganda sa, kung palitan natin yung system of government natin, sabihin natin federalism, hindi dili lang income yung napupunta sa mga sarili-sarili nating probinsya, but the functions of government as well. So, decentralize yung Metro Manila ngayon and Malacanang, and the power will be devolved, and the functions and powers of the agencies will be devolved doon sa mga probinsya, sa mga local government units. So, I do not know kung mangyayari pa ba, pero that is one of the causes why Marcos can, kaya lang naman gusto nila yung unitary system of government because power is centralized, and yung tatay kasi ni Marcos noon was a dictator, and you can have cronies. Yung mga ambisoso masyado dyan sa gobyerno, na kahit mali, ginagawa, gusto niyan, gayahin nila noon, sa panahon ng Marcos Sr., may mga cronies si Marcos Sr., sila General Ver, sila Enrile, ganitong panahon. Yan ang gusto nila, yung mga Marbel, yan si Torre, mga Rimulya. Kasi ang susunod dyan, they will attempt not to go down in government, and they will attempt another dictatorship. And along with that dictatorship comes the cronies. So itong mga ambisosong mga putaragis na ito, mga politiko at sa gobyerno ngayon, na kahit mali na ginagawa pa rin, gusto niyan, they will join that dictatorship, and they will be the cronies of the new Marcos, kaning Junior, na bangag ang putang ina ngayon. So kaya makita niyo why unusual talaga masyado ang movement ng mga tao na nasa gobyerno, na kahit mali nilalabas yung batas pero ginagawa pa rin. It's because